Unang araw ngayon ng pagbabalik Hunyo ng pasukan pero tila taon-taon pa ring homework ng gobyerno ang kulang na classrooms. 165,000 ito ngayon na para masolusyonan, aabutin daw ng mahigit 50 taon. May report si Rafi Tima. Ang pag-aaral at pamumuhay sa araw-araw hindi birong itinatawid ng grupo ni Teacher Amina na nagbabangka papasok ng paaralan sa mga island barangay sa Zamboanga City. May bitbit silang bigas, inuming tubig at damit, sapat para sa 5 araw nilang pagtira sa isla. Malaki pong sacrifice every time na pagpupunta kami, sir, lalo na pag masama yung panahon. Kasi yung kailangan talaga namin harapin yung alon, tapos kasama na yung manghangin. But then kinakaya po namin. Dahil malayo sa lungsod, gumagamit sila ng solar lights tuwing gabi at piso wifi mula sa komunidad. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang pumuna, 60% lang daw ang mga eskwelahang may internet. Ang problema talaga kuryente, kaya aayusin natin yan, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan lahat. Bukod dito, iniutos din ng Pangulo na magdagdag ng 20,000 guro at 10,000 administrative staff. Sa 20,000 na yun, 16,000 na ang na-hire ng DepEd na bagong guro. 10,000 naman na administrative. Hindi ito nagtuturo, kundi pinapatakbo ang mga eskwelahan. Para yung teacher talagang nagtuturo. Pero ang taon-taon na lang nakulang, mga silid-aralan. Sa Tenement Elementary School sa Taguig, hinati sa 2 ang maraming silid. Sa Calasiao, Pangasinan, blended learning ang remedyo sa kakulangan ng classrooms. Problema din nila ang kuryente, kaya hindi kaya ang full face-to-face classes. Nag-request kami sa DepEd, nakaano na to sa region, actually approved na ito, parang implementation na lang. Sa Lapu-Lapu, Cebu, itinaon pa sa unang araw ng klase ang simula ng pagkukumpuni sa mga classroom sa Marigondon National High School na sinira ng bagyong Odette noon pang 2021. Sabi ng principal, hindi malinaw bakit hindi ito agad napagawa, gayong noong 1 taon pa ito may aprobadong budget. Ang Davao City National High School magpapatupad ng 3 shifts sa dami ng mga estudyante. Aabot sa 60 estudyante ang nagsisiksikan sa bawat classroom. Sabi mismo ng DepEd, kulang ng 165,000 classrooms sa buong Pilipinas at aabutin ng 55 taon bago yan mapunan. Kaya hihingi na ng tulong ang gobyerno sa pribadong sektor sa pamamagitan ng public-private partnership. Yun, sa proposal namin, pagka dumaan ng NEDA yon, siguro by next year makapag-umpisa na ng construction. Dun sa proposal nga natin, in the next 3 years, we will start construction of 105,000 classrooms. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.